Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Napaisip ng malalim ang Rank 1 Awakened na lalaki, dahil ang ideya na sapat na ang materyal ng isang boss-level monster para matupad ang kanyang ambisyon ay tila kabaliwan. Siya ay nagmula sa isang mundong lubhang umunlad ang mechanical engineering, kaya lalo lamang niyang nakikita kung gaano ito kakilabot, at kasabay nito, kung gaano siya kinakabahan sa kung ano pa ang darating. Kinabukasan, nakaupo ang bida sa hagdanan, iniisip na bago siya mapunta sa ibang mundo, iyon ang Han River, na dati nilang tinatawag na maruming tubig. Ngunit ngayon ay isa na itong maganda at malinis na lugar, at mainam ding magpakita roon paminsan-minsan. Biglang may umagaw ng kanyang pansin, napansin niyang may pagong na nakatihaya. Dinampot niya ang hayop at napansin niyang malaki ito, at tila isa pa itong soft-shelled turtle. Bigla na lamang lumangoy palayo ang pagong ng napakabilis, na ikinagulat maging siya. May lumitaw ding iba pang mga isda, at naisip niyang perpektong panahon iyon para sa pagdating ng salmon. Batay sa kanilang kilos, kailangan nilang dumaan sa whirlpool kahit na malakas ito, at dahil doon, tiyak na mas masarap ang kanilang lasa. Tumungo rin ang pagong patungo sa whirlpool, ngunit nagpanik ito ng masipsip at agad na lumayo. Di nagtagal, naunawaan ng bida na sinusubukan lang nitong tumawid ngunit hindi nito kaya. Naging interesado siya sa lahat ng iyon, ngunit kung alam na ang kanyang sikmura at napagpasyahan na niya kung ano ang lulutuin niya sa araw na iyon. Alam niyang ang salmon ay orihinal na mula sa Norway at itinuturing na pinakamahusay, samantalang ang lokal na salmon ay hindi gaanong malaki at mas payat, kaya mas banayad ang lasa. Ngunit sa panahong iyon, biyaya na ang pag-angkat at hindi tiyak ang pag-export. Bukod pa roon, matrabaho ang paghahanda ng salmon dahil sa maliliit na tinik na nakabaon sa pagitan ng laman, at napakalambot pa ng karne nito. Gamit ang kanyang pambihirang liksi, maingat niyang hiniwa ang isda dahil tanging ang dorsal spine lamang ang dapat hiwain. Pagkatapos, isa-isa niyang hinugot ang mga tinik gamit ang kamay upang tuluyang alisin ang mga ito. Kapag nilinis ang laman ng salmon gamit ang tubig alat, nawawala ang amoy at mas tumitigas ang karne. Matapos ang lahat ng prosesong iyon, natapos din siya at naghanda ng gamitin ang ulo at mga buto upang gumawa ng sabaw. At nang maging handa na ang lahat, tinikman niya ang isang piraso at natagpuan niyang mayaman at malasa, na puno ng langis na nagbabalot sa bibig, isang bagay na natatangi sa salmon dahil sa malambot nitong laman na sumasadsad sa pagitan ng mga ngipin. Alam niya na ang salmon ay palaging pinakamainam na ihain kasama ng alak o kanin. Ngunit dahil kailangan niyang maghanda ng almusal para sa mga bata, magtutuon siya sa kanin. Sa sandaling iyon, may dumating sa restaurant, munting batang lalaki na humihiling ng pagkain. Naisip ni Chilho na batay sa hitsura nito, malamang ito ang batang pulubi na palaging nasa likod ng palengke, at dahil sa mukha niya, tiyak na tinanggihan na siya ng ibang mga kainan. At dahil ayaw niyang mangyari iyon sa kanyang sariling lugar, sinabing pwede siya at inanyayahan pumasok. Napangiti ng malaki ang bata. Inihanda niya ang salmon sashimi na may kanin, at hindi na nag-aksaya ng oras ang bata, agsabay na siyang kumain. Humiling pa ito ng tubig at uminom ng parang hindi pa nagkakain kailanman. Inilagay ng bata ang kamay sa mesa at sinabi na masarap ang pagkain, at iyon ang kanyang bayad. Ngunit napagtanto ng bida na sa mga unang bisita, libre ang pagkain, at tanging mga kabibi at karaniwang bato lang ang tinukoy na bayad. Napansin niya ang kakaibang sitwasyon at ginamit ang kanyang detector gaze sa bata. Napansin niyang mabuti ang kanyang disposisyon, mababa ang antas ng kaalaman at abilidad, at ang natamong kasanayan ay pinakamababa lamang.
Ang espesyal na obserbasyon ay nagsasabing ito ay isang soft-shelled turtle spiritual creature. Nagulat si Cholo at natanto na ito ang espiritual na nilalang, ang parehong pagong na nakita niya malapit sa whirlpool sa ilog. Napansin niya rin na halos wala itong kakayahang pumatay o espesyal na abilidad, kaya sa mundo ng mga tao, ito ay parang pinakamahina sa lahat. Napagtanto niyang kakaiba na dumarami ang mga taong kakaiba. At upang matulungan ang paglalampas sa whirlpool, kailangan niyang maghanap ng ilang espesyal na sangkap na matagal na niyang hindi nagamit. Bukod sa nais niyang magtanong tungkol sa ilang organikong gulay, ginawang parang labyrinth gate ang lugar ni Cholo. Samantala, sa dimensyon ng Minotaur, lahat ay abala sa trabaho, at napaka-proud ni Mino sa progreso. Sa sandaling iyon, lumapit si Sphere, tumawag sa kanya at nagbigay ng kanyang mga order, ipinapadala ang mga ito upang suriin ang paligid. May isip na lamang niya na para sa isang simpleng halimaw tulad niya, imposible sanang makausap ang isang tulad niya. Ngunit sa mundong iyon, iba ang realidad. Bigla na lang lumitaw ang isang naglalakad na sibuyas, at dinampot niya ito, nais malaman kung paano ito nabubuhay. Pagkatapos, iniabot niya ito sa demon, at may ngiti sa mukha. Sinabi nito na gusto niyang bigyan ang sibuyas ng espesyal na pangalan, tulad ng Kindred Kain. Nagreklamo ang Minotaur na masyadong mahaba ang pangalan at iminungkahi na tawagin itong Tubyo. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ang hindi nasiyahan sa pangalan at nagtanong pa kung saan galing ang ideya niya. Ipinakita ng Minotaur na bagong araro lang nila ang isang bukid at ipinakita kung gaano ito kaganda. Wala siyang nakikitang koneksyon sa kahit ano, at simpleng sabi lang ni Mino na hindi naman masama ang mamuhay sa pagsasaka dahil tunay niyang ikinagagalak ito. Ngunit si Sopren ay may isip lamang na sa mundo ng mga demonyo, ang ganitong pakiramdam ng kapayapaan ay hindi maimagine. Pagkatapos ng lahat, palagi silang pumapatay sa mahihina upang malampasan ang malalakas, at isang mundo ng walang katapusang digmaan ang kanilang kinalalagyan, at siya mismo ay lumaki sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Sa wakas, naunawaan niya ang ibig sabihin nito, kaya sinabi niyang dapat silang gumawa ng pataba para sa bagong bukid na kanilang inaalagaan. Habang abala ang dalawa, naglakad-lakad ang sibuyas, ngunit dahil sa kanyang hindi pagiging maingat, tumama ito sa isang kahon at nahulog na parang patay sa lupa. Nagulat ang dalawa at sumigaw ng desperado, tinatawag ang pangalan ng sibuyas. Agad na lumitaw ang bida at nagtanong kung ano ang nangyayari. Si Mino, na umiiyak, ay nagsabing sa kasamaang palad, patay na si Tubak, ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang Tubyo. Ipinahayag ng demon na iyon pala ang naglalakad na sibuyas, at ipinaliwanag na inararo nila ang bukid at gumawa ng pataba para sa lugar. Ngunit sa kalagitnaan ng paliwanag, may isa pang sibuyas na tumalon mula sa bag ng bida. Noon lamang niya naunawaan na kamakailan lang ay bumisita ang florist at ang knight sa bar at labis na nakainom, at marahil ginamit ng demon ang kanyang kapangyarihan upang enchant ang mga gulay, at iyon ang dahilan ng lahat ng kaguluhan. Ngunit napansin niyang nakakaaliw na parehong interesado ang dalawa sa naglalakad na sibuyas, kaya sinabi niyang dapat nilang lutisin ang mga problema sa kanilang sarili. Pati na rin, binanggit niya na may isang bagay na mali na gusto niyang tanungin ng hiwalay. Hindi nag-aksaya ng oras, tinanong niya si Mino kung sakaling siya ay nasasakupan ng Demon King. Sumagot ang Minotaur ng oo, at tinanong ni Chulo kung ang dimensyong sinakop ng Demon King ay ang Spanish continent lamang. Nagtaka ang dalawa dahil wala silang ideya tungkol sa pagkakaroon ng ibang dimensyon. Sumagot din si Sphere na hanggang ngayon ay Spanish continent lang ang kanilang nasakop. Tinanong ng bida kung talagang hindi pa nila sinubukan ang ibang dimensyon bilang target. Ngunit ibinunyag niya na sa katotohanan, hindi naman nila pinili na ang Spanish continent ang unang lugar. Napaisip si bida at tinanong kung may alam ba sila tungkol sa ibang dimensyon. Nag-isip siya at sinabi na kaunti lang ang alam niya tungkol sa demonic realm, spiritual realm, intermediate realm,
at 2 dimensyong walang pangalan, at iyon lamang ang alam niya, wala nang karagdagang detalye. Inisip ng bida na noong nakaraang gabi, nang biglang umalis si Hun, tila may ginugulo sa kanyang isipan. Kaya naglakad siya at nakita ang isang truck na may dalang giant mechanical doll na hindi magagawa gamit ang teknolohiya ng mundong iyon. Naniniwala siya na malamang ito ay mula sa isa sa mga sibilisasyon ng ibang dimensyon. Nakita rin niya ito nang bumalik sa realidad, bilang isang machine world na tila lumikha ng dimensional rift na kumonekta sa mundong iyon. Bigla, tinawag ni Sovereign ang kanyang pansin at tinanong kung sakali bang alam ba ng Demon King ang tungkol sa ibang dimensyon. Nagdulot ito ng interes kay Chulo dahil wala siyang ideya, ngunit humingi siya ng paumanhin, sinasabing nabanggit lang niya ito dahil naisip niya, at nalungkot siya na hindi mahanap ang Demon King sa anumang paraan. Sinabi niya na naiintindihan niya at maiisip lamang kung ano ang ibig sabihin nito, dahil tila sinusubukan ng ibang dimensyon na lunurin ang mundong iyon. Pagkatapos noon, kumakain ang munting bata sa restaurant, at nagtaka si Kan kung siya ba talaga ay isang tao, o isang mystical being. Sumagot ang bida na oo, dahil siya ang soft-shelled turtle. Sa sandaling iyon, natapos na ang bata sa pagkain, nagpasalamat, at nagsimulang umalis sa restaurant. Bumalik siya sa tubig at nagsimulang gamitin ang kanyang mahika hanggang sa muling mabago pabalik bilang isang pagong. Pinanood ito ni Cholo kasama si Kan hanggang sa makarinig sila ng tinig. Si Russian iyon, na sumisigaw na nakita niyang nagiging pagong ang isang bata. Si Hai, na kasama rin nila, ay nagkomento na marahil isa itong mystical being, at lumapit sila sa bida para itanong kung ano ang ginagawa nila roon. Sumagot ang bida na pinapanood nila ang pagong na dumaraan sa whirlpool, ngunit palaging nakikita niya ang pagkabigo sa bawat pagtatangka. Inamin ng batang blonde na hindi niya maintindihan kung bakit ayaw sumuko ng pagong sa rutang iyon, samantalang pwede namang umalis sa tubig at gumapang sa ibang daan. Iniisip ni Cholo na ang mga mystical beings ay palaging obsessed sa isang bagay. Naalala niya ang isang mystical dog na obsesyonado sa dating may-ari nito na matagal nang namatay, ngunit nanatili sa harap ng puntod nito ng ilang dekada. Mayroon ding mystical fox na kamakailan lang bumisita, na hilig ang mga magical stones, at sa pamamagitan nito ay nakamit nila ang price of growth. Napagpasyahan niya na hindi niya talaga alam ang prinsipyo ng mga mystical beings, dahil palaging hindi maintindihan ang kanilang kilos. Lumipas ang ilang araw, at muling bumalik sa restaurant ang batang pagong. Pagpasok, humingi ito ng pagkain. Napansin ng bida na ito na ang ika-6 na araw niyang nakikita ang bata, at naisip niyang malamang nalulungkot ito dahil sa sunod-sunod na pagkabigo. Kaya pumunta siya sa salmon at nagpasya na ito ang gagamitin niya. Sinimulan niyang ihanda ito, dahil ang salmon belly ang pinakamahusay, may natatanging malambot at makinis na lasa, malasa at medyo chewy, at may matinding flavor. Naalala niya ang panahon na iniisip niyang kung pwede siyang mabuhay sa pagkain lamang ng salmon belly, wala na siyang iba pang hiling, dahil sa battlefield, kakain siya ng kahit ano. Kaya kinain niya lahat ng kanyang makikita. Inalis ni Cholo ang kaldero sa init dahil maayos na itong kumulo, at sa wakas inilagay sa mesa ang 2 ulam, ang ripe salmon sashimi at ang spicy salmon stew. Sinabi rin niya na tiyak na magtatagumpay siya sa araw na iyon. Hindi maintindihan ng bata kung ano ang pinag-uusapan, ngunit nagpasalamat pa rin siya. Pagkatapos ng kanyang tanghalian, pumunta siya sa tubig, at sa pagkakataong ito ay may mga nanunood na nagbubunyi. Nagsimulang lumangoy ang pagong at muli nitong tinungo ang whirlpool. Lahat ay nanatiling alerto, at papalapit ng papalapit ang hayop, determinado sa kanyang layunin, hanggang sa susunod na sandali ay tumalon ito ng mataas mula sa tubig, na nangangahulugang nagawa niya ito. Napahanga ang batang blonde, at may nakakuha ng pansin ang bida, ang baluti ng pagong ay nagsimulang kumislap, at lalong lumaki ang hayop. Napaisip si Chilho tungkol sa paglaki nito, dahil mas malaki na ito kaysa sa 9-tailed fox,
na lumaki rin ang bilang ng buntot sa pagkain ng mga magical stones. Tuwing natutugunan ng pagong ang isang kakaibang obsession, patuloy din itong lumalaki. Bukod pa rito, napansin niya ang isang partikular na bagay, dahil ang kanyang martial strength ay tumigil sa 6 na class masters, naniniwala siya na marahil ang kanyang sariling landas ay maaaring magsimula sa isang maliit na bagay, tulad ng sa mga pagong. Pagkatapos noon, sa susunod na bukang liwayway, dumaraan siya sa lugar ng Yujiangbuo, at may isang lalaki na naglalakad hanggang sa maabot ang Archmoon Temple Dungeon. Dumaan siya sa ilang halimaw na may bitag, at humarap sa 3 tao na nagtatanong kung ano ang nangyayari. Ang babae, na ang pangalan ay Eve, ay isang level 0 awakened, kaya nagmamadali siyang magtanong sa kanila. Nais magsalita ng halimaw, ngunit sinabi ng mga gwardya na may problema silang kailangang lutisin, at kailangan itong may kaugnayan sa foreign headquarters. Binanggit din na si Eve bilang isang propeta ay may bagong hula na may kaugnayan sa southeastern zone ng Yungan. Sa sandaling iyon, nagsimulang lumabas ang aura mula sa kanya, na ikinagulat ng halimaw dahil lalong lumalakas ito, na nangangahulugang nahati ang mundo sa 2. Napagtanto niya na ang buong mundo ay nabalutan ng purple mist, at nagsimulang bumukas ang isang pinto hanggang sa wakas ay naging isang dense portal. Hindi niya itinago ang kanyang pagkabigla, ngunit ang lakas ng portal ay patuloy na humihina hanggang sa magsimulang ubo ang babae, na labis na ikinabahala niya. Si Eve, may dugo sa kanyang mga kamay mula sa ubo, ay nagbabala na may malaking pangyayari sa mundo dahil lilito ang isang makapangyarihang nilalang. Ibinunyag niya na sa kanyang hula, ang susunod na eksena na nakita niya ay hindi tiyak, kaya kakailanganin nilang maghintay ng iba pang hula. Ngunit tiniyak niya na may isang nakakatakot na nilalang na natutulog sa lungsod kung saan naruroon ang association, na napakalakas kaya walang sinuman ang nagtatangkang makita, hawakan, o makaharap ito. Dagdag ng mga gwardya, ang mga hula ay hindi kailanman nagkamali, at ipinaalam kay Fa ang lokasyon ng misyon. Kailangan niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan para mang-alap ng impormasyon, at mas mabuti kung makakapasok siya sa association building. Napag-isipan niya ito at sumagot na masyadong mahirap gawin mag-isa, hanggang sa nagulat siya nang ipaalam sa kanya na i-assign si Mamba Negra, isang level 1 awakened, upang samahan siya. Alam niya na kung sasama siya sa kilalang tao na ito, mas mataas ang tsansa ng tagumpay dahil siya ay perpektong assassin at spy. Kaya pumayag siya, ngunit nagtatanong tungkol sa ulat na ginawa niya tungkol sa isang makapangyarihang nilalang na lilito at ililigtas ang Shadow Cat. Ipinahayag ng mga gwardya na natapos na ang paghahanap at natukoy na ang responsable ay isang lalaki ng Class 3. Hindi tinanggap ni Farah ito, dahil ang kapangyarihang nasaksihan niya ay hindi katulad ng isang simpleng level 3, at sinabi niyang hahanapan niya ng paraan upang imbestigahan ito ng mag-isa, dahil hindi niya pwedeng baliwalain. Tinanong din niya kung handa na ba ang paggamot kay Eve. Sumagot ang mga ito na nasa development pa, dahil ang pagsupil sa labis na magic power ay hindi madaling likhain. Naiinis si Farah sa sagot na ito, ngunit ang babae, na may ngiti sa mukha, ay sinabi na huwag mag-alala dahil ayos lang siya. Narinig niya ito, at dahil wala na siyang ibang magagawa, dumaan na lang siya sa portal pabalik sa Earth. Habang naghahanda, lalo pa niyang pinatibay ang kanyang kumpiyansa na gagawin niya ang lahat upang iligtas si Eve. Samantala, sa Hongdae, si Sol Yuna ay kasama ang kanyang kasamahan at nagsabi na may masamang pakiramdam siya dahil sa dami ng uwak na nakikita sa lugar. Tinanong siya ng kanyang kasamahan kung ito ba ay dahil sa pagliban ng bagong recruit ng walang pahintulot. Naiinis, kinumpirma niya na ang bagong recruit ay si Junyong, isang level 3 fire awakener, isang bihirang bata, ngunit hindi niya alam kung nasaan ang bata. Naisip niya kung baka ang dahilan ay dahil sa sinabi niya noong nakaraang araw at hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Bigla, nakaramdam siya ng kakaiba at naghanda para sa laban, binabalaan na may malapit na panganib. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw sa likod niya ang Pharaoh,
at agad na tumalon si Yuna pabalik. Hindi siya makapaniwala na simpleng lumitaw ang Fa sa lugar na iyon. Naghanda ang Fa at nagsama ng maraming daga para sa laban. Nagsimula si Yuna na ipagtanggol ang sarili at iniutos ang evacuation ng mga sibilyan. Ang buong populasyon ay nagsimulang tumakas sa kagipitan. Dahil sa kaguluhang ito, sinamantala ng Fa ang sitwasyon at pinagbunalan ang bata ng matibay na sipa. Pagkatapos, sumakay siya sa kanyang tiger at tumakas. Hindi maintindihan ni Yuna kung bakit bigla na lang umalis ang lalaki, at napagtanto niyang ang direksyon nito ay patungo sa Awakeners Association. Sa loob ng gusali, naibigay ang alerto. May level 2 awakened beast na papalapit mula sa Hongdae patungo sa association. Nagmuni-muni ang presidente kung paano nagbago si Farah, mula sa isang lalaki na palaging nasa frontline upang protektahan ang mga sibilyan. Noon, kung titingnan ang mga achievements ng Hunter class, medyo nahuhuli siya sa Knight, ngunit ang urban warfare ang kanyang specialty na may natatangi at eksklusibong estilo ng pakikipaglaban. Iniisip din niya ang malaking pagsalakay ng halimaw, dahil pinrotektahan ng Pharaoh ang lungsod ng mahusay. Sa totoo lang, hindi niya maisip na iiwan nito ang association para maging isang outsider. At kahit na lumipas ang panahon, naniniwala pa rin siya na siya pa rin ang lalaking kilala niya noon. Sa anumang kaso, itinuturing niya itong isang tactical distraction. Pagkatapos ng lahat, ang layunin ng mga outsider kamakailan ay ang classified documents ng association. Kaya habang nagdudulot sila ng kaguluhan sa labas upang ilihis ang atensyon, tiyak na may magsusubok na makapasok sa association. Iniisip ito, naniniwala siya na ang mga dalubhasa sa infiltration mission sa hanay ng mga outsider ay sina Nightmare at Black Mamba, dahil kilala niya ang kanilang kapangyarihan higit pa sa iba. Bukod dito, sila ay naging kasamahan hanggang 10 taon na ang nakalipas, at alinman sa kanila ay magiging problema. Dahil dito, tinanong ng presidente si Undertaker kung dapat ba siyang humiling ng barrier, ngunit nanatili itong tahimik. Pagkatapos, lumabas siya at ginamit ang kanyang kakayahan. Agad itong narinig ng bida, na nakakuha ng kanyang pansin habang naglalakad kasama si Kulei. Nagkomento si Kulei na masarap ang pagkain, at napansin niya kung gaano kasaya ang batang babae habang bumibili ng lahat ng gusto niya. Ngunit sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng kakaiba at kinuha si Kulei sa kanyang mga bisig, dahil may dumaan na napakalapit sa kanila. Naisip din niya na sa antas na iyon ng stealth sa mundo ng tao, tanging ang Shadow Cat lamang ang nakita niya, kaya maaaring isang assassin o isang bagay na mas mataas pa iyon. Pagkalipas ng ilang sandali, lumitaw ang isang nilalang malapit sa association at sinubukang dumaan sa barrier, ngunit nahinto. Naisip niya kung baka isang classmate ang nakalusot, at naging interesado siya dahil hindi niya alam na may ganoong tao sa panig ng association, dahil 10 taon na ang nakalipas, wala pa. Sa sandaling iyon, lumitaw si Gabi at nagsimulang atakihin ang kalaban sa lahat ng paraan hanggang sa tuluyang mapabagsak ito sa lupa. Dito niya napagtanto na ang invader ay si Black Mamba. Naisip niya ito ng may panghihinayang, dahil ang muling pagkikita matapos ang mahabang panahon ay hindi sa pinakamahusay na paraan. Biglang dumating ang isang spear, ngunit madali itong naiiwasan ng kalaban, na nagpapaisip kung anong uri ng sandata iyon. Dito lamang dumating si Sanhu, na nagtatanong kung hindi ba siya magre-retiro. Tinitingnan siya ni Black Mamba at sinasabi na matatag at malakas pa rin siya, at hindi makapaniwala na isang bata ang lumaki ng ganito, at gaya ng inaasahan, hindi siya tumanda. Samantala, sa ibang lugar, hinihiling ni Yuna sa halimaw na huminto at iniisip na ang mga guardian na lumalaban para protektahan ang mga sibilyan ay vulnerable sa kaguluhan, at ang kalaban ang nagdulot ng sitwasyong ito. Kaya kung magsisimula ang labanan, maraming matatamaan. Sinamantala ni Cheyenne ang pagkakataon at inactivate ang ice barrier, na nakakulong lahat sa loob. Dagdag pa rito, muling inayos ni Cheyenne ang posisyon niya, sinasabi na siya ay magsisilbing support,
ngunit hindi niya gusto ang nakikita niya dahil alam niya ang kapangyarihan ni Yanwu, ang halimaw. Nagtataka siya dahil parehong dumating ang Queen at Witch, at malinaw na ipinapakita niya na ayaw niya ang codename na iyon, at tinatanong kung nasaan si Eve. Hindi niya gusto ang iniisip na sitwasyon at nag-aalangan kung dapat ba niyang sabihin. Napagtanto ni Cheya na wala itong magandang nangyayari at nagtataka lamang kung bakit kinuha ang batang babae. Sa sandaling iyon, may narinig siyang boses na nagsasabi na nabigo ang plano. Ipinaliwanag na may mahusay na barrier sa silangang bahagi, kaya dapat siyang umatras. Sabi ng halimaw na naiintindihan niya, at bago siya mawala, sinabi na magkikita pa rin sila muli. Sinubukan pang maglunsad ng atake si Yuna, ngunit huli na. Naiinis siya sa pangyayaring ito, at si Cheya naman ay nadismaya dahil kasama sana niya ang mga ito bilang kapareha. Samantala, si Bida ay nagmamasid mula sa itaas at napag-alaman na walang nasawi o nasaktan. Ibig sabihin, hindi ito laban na talagang para pumatay, lalo na sa lalaking tinawag na halimaw, dahil maraming puwang sa fighting style ng Queen of Blades. May mga pagkakataong pwede siyang patayin o magdulot ng malubhang pinsala, ngunit pinili ng halimaw na hayaan lang. Ang mga iyon. Ito ay nagpapaisip sa kanya na may komplikadong sitwasyon na kasangkot. Samantala, sa headquarters ng Mercenary Corps, nagbabasa si Ryan ng pahayagan at napapansin na ang saklaw ng pinsala ay malaki, ngunit sa kabutihang palad, walang nasawi. Patuloy ang mga reklamo mula sa mga apektadong sibilyan, kasama ang isang tao na nagsabing walang saysay ang pagbabayad ng buwis kung nasa-ire rin ang lugar. Naiinis siya sa mga komentong ito at tinanong ang kanyang boss kung ang mga iyon ba ay nasa tamang pag-iisip. Tinanong siya kung kasama siya sa tinutukoy na mga bastos, at sinabi niya na ganito talaga kapag nagpo-protekta ka sa isang tao, pinuprotektahan mo ang tao, hindi ang mga bagay. Kaya kahit gumawa ka ng mabuting bagay, ang realidad ay hindi mo palaging maririnig ang magagandang bagay. Sabi ng blonde, naiintindihan niya ito, ngunit ang pagrereklamo tungkol sa mga guardian na lumabas upang protektahan ang mga tao ay kabaliwan. Sabi niya ito habang iniisip na dapat niyang dalhin ang bola sa training field mamaya. Ngunit sa nakikita niyang grupo ng Anti-Awakened Association na nagpoprotesta sa harap ng palengke, magiging problema ito. Naiinis siya dahil ang mga taong namatay para protektahan ang lugar ay nasayang sa dakilang digmaan, at naniniwala siyang tila gustong mamatay ng lahat. Sa sandaling iyon, inilagay ng kapitan ang kamay sa kanyang balikat at hiniling na kumalma, dahil sa kaguluhan, dapat malaman ng malalakas kung paano palawigan ang kanilang kapangyarihan. Samantala, sa restaurant, tahimik na natutulog si Kulay hanggang sa magising siya at galawin ang buhok ni Bida. Naalala niya ang halik na ibinigay niya sa kanyang pisngi at ginawa rin ito sa kanyang noo. Pagkatapos, nag-transform siya sa kanyang human form at tinawag ang kanyang water spirit. Kinuha niya ang isang piraso ng sapatos at sinubukang isuot, ngunit nagalit siya dahil hindi niya magamit. Nakita ng espiritu ang hirap na ito at ginamit ang kakayahan nito sa sneakers, kaya perpektong nagtugma. Labing saya si Q at lumabas. Agad niyang nakita ang giant cat at sumakay, humihiling na mag-ride. Pumunta sila sa gubat at nakakita siya ng tambak ng kakaibang damo. Napansin din niya ang isang kumikinang na bagay, ginamit ang kanyang kakayahan, at napagtanto na may 3 purple na hiyas. Napaisip siya sa sinabi ni Chulo na kung nakagawa siya ng problema sa iba, dapat niya itong bayaran. Iniisip iyon, ibinigay niya ang isa sa mga hiyas sa pusa, na habang ngumunguya ay lumaki pa ito. Sinubukan niyang gawin ang pareho ngunit hindi niya magawa. Kaya ibinigay niya ang isa pang hiyas kay Hedori para kainin. Pagkatapos noon, nagpatuloy sila sa paglakad at nakakita ng palatandaan na nagsasabing Jumbo Ramen, na nagbigay sa kanya ng kuryosidad. Sa loob, may lalaki na kumakain ng napakalaking mangkok ng ramen ng napakabilis, hanggang sa matapos niya ito sa loob ng mas mababa sa 20 minuto. Kumislap ang mga mata ni Q nang makita ito,
dahil gusto rin niyang subukan ang tinatawag na jumbo ramen. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik siya sa restoran at tinanong ni bida kung ano ang ibig sabihin ng jumbo ramen, dahil kapag kumain ng ramen sa umaga ay magiging mabigat ang pakiramdam, kaya iminungkahi niya na gamitin na lang ang pork ribs na binili niya noong nakaraang araw. Napansin din niya na marumi na ang damit niya at hindi niya maintindihan kung gaano karaming pinatakbo ang bata para maabot ang ganitong kalagayan. Tinanong din niya kung saan niya nakuha ang level 4 magic stones at kung bakit lumaki ng ganoon si Hedori. Masayang ipinaliwanag ng bata ang nangyari, at matapos maunawaan ni bida, nagpasya siyang simulan na ang pagluluto. Alam ni Cholo na maraming uri ng ramen tulad ng Japanese style, bar style, diner style, at iba pa. Ngunit ang kanyang pork ribs ay nagbibigay ng nostalgia. Ang gagawin niya sa araw na iyon ay makakapal na pork loin ribs na may makapal at kaakit-akit na laman, mataas ang kalidad at mahal. Bagamat hindi iyon mahalaga sa kanya, ngunit nagbago ang kanyang iniisip nang mapansin niyang madalas na nakikita ang malalaking baboy, na nangangahulugang lumalakas ang koneksyon sa demonic realm. Sa sandaling iyon, may narinig siyang tao at ito si Manho na bumabati at nagsasabi na gusto niyang kumain. Sabi ni Cholo na matagal na silang hindi nagkita at napansin din niyang matagal na rin mula nang huli niyang makita ang mga guardian. Naalala niya rin nang makita niya ang barrier na itinayo sa association noong nakaraang araw, ngunit hindi ito ginawa ng moderate class awaken, kundi ito ay double barrier na ginawa ng isang master class individual. Humiling siya na maghintay sandali at sinimulan ang pagprito ng pagkain. Susunod, nagtuon siya sa sarsa dahil binili niya ito sa isang pork cutlet shop at kailangan niyang gawin itong napaka-crispy. Alam niya na pwede niyang gamitin ang dragon eye para malaman ang sangkap at proporsyon ng sarsa, ngunit hindi maganda na samantalahin ang tindahan. Iniisip niya na gusto niyang maayos na idap ang karne sa sarsa, kaya kung ihahain ng hiwalay kasama ng asin, magiging interesante ito. Sa sandaling iyon, dumating ang isang customer na nagsabing nakita niya ang sign habang dumadaan at gusto niyang makita ang menu. Ipinaliwanag ni bida na ang menu ay karaniwang nagbabago araw-araw depende sa mga sangkap na mayroon.